Chapter 3. Dahil sa alam naman ni Ailey na wala na rin naman siyang kawala na pagbigyan ng pangangailangan ni Jared at ang obligasyon niya bilang si Hera na asawa nito, ay pikit matang ipinaubaya na niya ang katawan niya dito. Pikit matang tinatanggap na niya ang kanyang kapalaran. Nasimula nang pumayag siya sa kasunduan nila ng kakambal na si Hera, ay hindi na niya pagmamay-ari ang kanyang katawan dahil habang namumuhay siya bilang si Hera, ay may obligasyon siya sa asawa nito. Hindi naman niya pwedeng baliwalain lang ang obligasyon na iyon kung ayaw niyang mabuko siya dahil nakasalalay sa kanya ang buhay ng kanyang anak. Usapan kasi nila ni Hera na hanggang sa buhay pa ito ay hindi dapat siya mabuko ng asawa nito dahil kung mabubuko siya ay ititigil din ni Hera ang pagsuporta sa pagpapagamot ng anak niya, kaya dapat galingan niya ang pag-aarte bilang ito. Tulad nga ng sinabi niya noon na handa siyang gawin ang lahat para sa anak. Para mabuhay ito, kaya naman hindi niya hahayaan na mabuko siya. I love you. Malambing na usal ni Jared ng mag-isa ang kanilang katawan. I love you too. Pikit matang sagot din niya. Kinabukasan ay maagang nagising si Ailey with a decision na mula ngayon ay handa na siya. Handang-handa na siya ang gampanan ng katauhan ng kakambal. Naibigay na rin naman niya ang sarili kay Jared, kaya wala na siya dapat pang katakutan. Wala na siya dapat na maging limitasyon. Mula ngayon ay magiging si Hera na siya. Mula ngayon ay wala na si Ailey. Mula ngayon ay patay na si Ailey. If this is the only way na makakapagpadugtong sa buhay ng anak niya, ay gagalingan na niya. Good morning. Masiglang bati niya kay Jared nang makitang nagising na ito. Pupungay-pungay naman ang mga mata nitong napangiti si Jared. Good morning. Ganting bati naman ito. Maganda yata ang gising mo. Punang dugtong pa nito sa kanya. Lumapad naman ang ngiti ni Ailey. Of course. Kung iyang gwapong mukha mo ba naman ang makikita ko pag gising ko, magiging maganda talaga ang umaga ko. Biro ni Ailey na hindi niya alam kung ugali rin ba ni Hera na magbiro sa asawa. Samantala ay natigilan naman si Jared dahil sa pagbibiro ng kanyang asawa. Hindi naman kasi nito ugaling magbiro, kaya naman hindi niya maiwasan ang hindi manibago sa ugali nito at hindi magtaka. Mukhang sa loob ng isang buwan ata na pagbabakasyon mo, ay medyo may nagbago sa ugali mo. Punang saad ni Jared dahil sa bagong ugali na pinakita ng asawa. Saglit naman na natigilan si Ailey dahil sa napuna iyon ni Jared. Buti na lang at agad naman niyang nasa isip ang isasagot. Yes, sa isang buwan na pagbabakasyon ko kasi narealize ko na maikli lang ang buhay at dapat i-enjoy natin iyon. Gawin natin ang mga bagay-bagay na hindi natin inaasahan na kaya naman pala natin gawin. At huwag tayong matakot na sumubok ng ibang bagay. Sagot niya habang nasa isip ang desisyon na ipapakita na lang niya dito ang totoong pagkatao niya para kahit papaano ay hindi naman siya mahirapan na mamuhay bilang si Hera. Biglang kumunot ang noo ni Jared dahil sa sagot ng asawa. Han, I know medyo maninibago ka sa akin, pero it's still me. I just choose to be different. I just want to explore and try other things. Sabi pa ni Ailey na mas lalong napalalim sa pagkakakunot ng noo ni Jared. Ang lihim din naman na hinihiling ni Ailey na sana hindi naman magtaka si Jared sa pagbabagong sinasabi niya. Sana ay hindi na ito mag-usisa pa ng mag-usisa. Ilang segundong katahimikan ang namayani sa kanilang dalawa. Well, okay. Walang problema sa akin kung anong gusto mong gawin as long as masaya ka. Maya-maya'y saad ni Jared kaya nakahinga na lamang ng maluwag si Ailey. So final na. Kahit na mamumuhay man siya bilang si Hera, ay hindi na niya kailangan na kopyahin ang lahat ng galaw at ugali nito. Buti na lang at nakaisip din naman siya ng paraan para mamuhay pa rin ng komportable kahit na nabubuhay siya sa kasinungalingan. Sa mga sumunod na araw nga ay mas naging komportable na si Ailey sa bawat galaw niya
dahil hindi na niya masyadong iniisip na baka magkamali siya ng galaw at mapansin iyon ni Jared. Mas naging komportable na rin siya sa harap nito. Hindi katulad ng mga nakarang araw na nag-aalangan pa siya. Medyo nakaka-adapt na rin siya ng bago niyang buhay. Nang biglang tumunog ang cellphone niya kaya naputol ang malalim niyang pag-iisip. Nang makita niyang ang anak niya ang tumatawag ay agad niya itong sinagot. "Hi baby." Malambing na sagot na bati niya sa tawag nito. "Mommy, I miss you. Kailan ka po uuwi?" Agad na bungad naman ng anak niya sa kabilang linya. Bigla tuloy siyang nalungkot dahil sa sinabi at tanong nito. Saglit din siyang natigilan. "Anak, di ba sabi ni Mami kailangan ko munang mag-work dito sa malayo para sa pagpapagamot mo?" Maya-maya'y sagot naman niya sa tanong ng anak. Miss na rin naman kita pero need ni Mami na magtrabaho kaya kaunting tiis na lang ha." Dagdag pa niya na hindi na niya napigilan ng maluha dahil sa sobrang pagkamis niya sa anak. Ilang linggo na rin kasi ang nakakalipas at ito na sa ngayon ang pinakamatagal na nagkahiwalay sila ng anak. Simula kasi nang namatay ang daddy ni Jairus ay talagang siya na ang nagtaguyod dito. Kahit na hirap na siya ay ni kahit minsan na hindi niya naisipan na lumayo para magtrabaho. Mas pinili niyang makasamang anak habang pilit na rumaraket ng kung ano-ano para mabuhay lang sila. Simula kasi nang maghiwalay ang mga magulang niya at sa dad nila siya napunta ay hindi na naging ganoon kadali ang buhay nila. Nalulong sa bisyo ang dad niya na naging dahilan na nawala sa kanila ang lahat. Idagdag pa na ni kahit minsan ay hindi man lang siya sinubukan na kumustahin ng mom nila. Pero kahit ganoon ay namuhay pa rin siyang may positibong pananaw sa buhay. Kahit na naging sunod-sunod pa ang dagok sa buhay na naranasan niya noon habang pinagbubustis niya ang anak, magkasabay kasing namatay ang dad niya at ang boyfriend niya na tatay ni Jairus. Halos gusto na niyang sumuko noon pero nagpakatatag siya para sa anak kaya naman ngayon kakayanin pa rin niya ang lahat basta madugtungan lang niya ang buhay ng nag-iisang lakas niya. "Diba na-explain na naman sa'yo ni Mommy ito?" Patuloy na pagkausap niya sa anak. "Opo." Sagot naman ni Jairus na nasa kabilang linya na halatang halata ang lungkot sa boses nito. Samantala, si Ailey naman ay sunod-sunod ng umagos ang luha mula sa mga mata dahil kahit malayo ang anak ay nararamdaman niya ang lungkot na nararamdaman nito pero kailangan niyang magsakripisyo. "Mahal na mahal ka ni Mami ha. Always remember that. Kaunting tiis na lang baby. Magkakasama na rin tayo." Ani pa niya na kahit medyo nahihirapan ng magsalita dahil sa pag-iyak, ay pilit niyang pinapalakas ang boses para hindi mas lalong malungkot si Jairus kapag napansin nitong umiiyak siya. Nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto kaya nagulat siya. Agad niyang naibaba ang cellphone at mabilis na pinunasan ng luha. "Han?" Tawag ni Jared na siya pala ang nagbukas ng pinto. Tugon naman niya na hindi agad makalingon dito dahil hindi pa niya napupunasan ng luha. Hindi naman niya kasi inaasahan na darating ito. Ang aga pa kasi. Usually, ang uwi nito ay mga around 5 p.m. Samantala ay malalim naman ang pagkakakunot ng noo ni Jared habang nakatingin kay Hera na nakaupo na nakatalikod mula sa pinto. Dahil parang narinig niya bago siya pumasok sa kwarto na may kausap ito sa cellphone at mukhang umiiyak ito. "Are you okay?" Tanong pa niya sa asawa. "Yes, of course." Mabilis naman at tugon ni Ailey na ngayon ay nakalingon na dahil napunasan na niya ang luha sa mukha niya. Mas lalo pang lumalim ang pagkakakunot ng noo ni Jared. "May kausap ka ba sa phone?" Usisa niya sa asawa. "Ha? Wala naman. Bakit?" "Are you sure? Parang narinig kasi kitang nagsasalita bago ako pumasok." Agad naman tuloy na pinagpawisan ng malamig si Ailey dahil sa pagdududa na iyon ni Jared. Nanonood kasi ako sa phone. Baka iyon ang narinig mo." Buti na lang mabilis siyang mag-isip ng palusot. Pero ang tanong,
Makalusot kaya siya? Saglit naman na parang napaisip si Jared. Ewan niya, pero parang hindi niya naniniwala. Maliban kasi sa araw na ito ay ilang beses na rin niyang parang napapansin na may time na lumalayo ito sa kanya kapag may kausap ito sa phone. Parang pakiramdam niya ay may tinatago ito. Pero ano naman kaya ang tinatago nito? May iba ba ito? Niloloko siya ni Hera? No, napaka-imposible. Kilala niya si Hera. Hindi nito kayang gawin ang iniisip niya laban dito. Pero kahit ayaw niyang isipin ang mga bagay na iyon, ay hindi niya maiwasan dahil simula nang bumalik ito ay parang ibang tao na ito. Parang hindi na ito ang Hera na kilala niya. Simula nang bumalik ito, parang iba na ang pakiramdam niya dito. Parang ibang tao ang kasama niya. Parang hindi niya kilala ang sarili niyang asawa. It sounds crazy, pero iyon talaga ang nararamdaman niya. Hey! Nagulat siya nang biglang naramdaman niya ang mainit na kamay na dumampi sa braso niya. Nakalapit na pala sa kanya ang asawa na hindi niya namamalayan dahil sa lalim ng iniisip niya. Ito yung pinapanood ko. Anito sabay pakita nito ng cellphone na may nakapost na movie. Bigla tuloy siyang napahiya sa sarili dahil pinanghihinalaan niya ang sariling asawa. Samantala ay si Ailey naman, kahit na kinakabahan ay pilit pa rin siyang kumikilos na normal sa harap ni Jared. Naramdaman kasi niya na parang nanghihinala na ito. Buti na lang at may movie siya sa phone at good thing din at medyo napaisip ito ng malalim kaya hindi na nito napansin ang pagkalikot niya sa cellphone. Teka, hon, pinaghihinalaan mo ba ako? Nakasalubong ang kilay na tanong niya dito at kunwari nagtatampo. Biglang napatitig naman tuloy si Jared sa asawa at hindi agad nakasagot. Hindi kasi niya alam kung sasabihin nito ang totoo o magsisinungaling na lang dahil baka magalit pa ito kapag sinabi niya ang totoo.